Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung hindi ka makatiis, dapat mo silang patayin. O, pagkatapos nito, ang iyong mga espiritu ay masisira, at hindi ka na mabubuhay ng higit pa sa iyong sarili na sumigaw si Xiaobai. Ang mga Diyos at kaluluwa ay lahat, nawasak, at walang magiging superbirth habang buhay. Tandang pananong, nais kong mamatay ang lahat ng mga Diyos at kaluluwa, at ayaw kong mabuhay magpakailanman. Halika na, dumagundong ang tunog ay tumatagos sa mabituing kalangitan, umuungal lang sa ibaba ng 10,000 tao ang nagulat. Yabang, pagmamalabas, matigas ang ulo, umuungol, mga sirang itlog, isang mahabang kanta, isang purple na phoenix mula sa nirvana ng direkta. Aaron, ingat ka, ang purple phoenix pagkatapos ng nirvana ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa orihinal, pagsabog, mabaliw output, ang katawan ng ginto at dugo mabaliw daloy, pangupalakol din sumambulat muli ang galit, biglang isang fan, purple liwanag haligi muli at Aaron Plato sinaunang axe ng Diyos malawak na intersection sa katawan, ito ay higit na masakit kaysa sa dati nakahiwalay, at may isang paniniwala lamang sa kanyang puso na survive. Ang kanyang katawan ay direktang nataman ng daan-daang metro ang layo, ngunit ang kanyang kaliwang kanang kamay ay nilamon din ng walang kamatayang Zuan armor lumiit pa nga sa katawan ni Aaron, parang naglaho naman ang katawan niya, may mga butas ng dugo at kwebo kung saan-saan. Walang hugis tao. Sa kabilang panig ng langit nagninangas na purple phoenix, sa ilalim din ng palakol, bumagsak pababa, diretso sa lupa, nagumpisa ng hindi mabilang na lila. Tahimik, patay tahimik. Kahit libu-libong tao ang mga kaaway ng Aaron, nabigla rin sila sa eksena. Nagulat ang lahat ng tao sa eksena at tumibok ang kanilang puso. Maging si Aotian ay nag-isip na wala siyang kakayahang magdala ng ganoong kabanggas na sakuna. Ngunit ang Aaron ay pumatay pa ng 3 hayop. Hindi ito sapat para ilarawan siya bilang matigas. Sa isang tiyak na lawak, si Aaron ang tunay na Diyos ng mundo. Ipakita ang iyong hegemonya, para magkaroon ng mga anak, maging ganoon katao. Kahit nagalit si Aotian, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, sa anak na ito, bakit ako mag-aalala tungkol sa dakilang layunin ng mundo? Paano ko mabibigyang pansin ang tuktok ng asol na bundok? Sa kasamaang palad, hindi ito magagamit sa akin. Panipi, talagang mayabang ang batang ito, ngunit ang kanyang kayabangan ay kahanga-hanga. Kung ang isang tao ay pumatay ng 3 makalangit na hayop, siya ay magiging isang immortal. Kahit na, ito ay isang bihirang talento sa sansiyan. Kung ito ay nilinang, siya ay lilikha ng mga himala. Ang mga unang katutubo Diyos sa mundo ng lahat ng direksyon. Bihira siyang hinangaan ni Wang Wenji. Nanghina si Futian, at ang larawan ni Aaron ng pagpatay sa 3 halimaw ay mahirap pa ring burahin sa kanyang isipan. Nakakagulat na baka maalala niya ito sa buong buhay niya. Tama sina Aotian at Wang Wenji. Sa kaso ng Aaron, kung bibigyan siya ni Fujian ng kaunting tulong, siya ang bagong Diyos. Siya ang tunay na Diyos ng pagsuporta sa pamilya. Kasama niya, matagal nang nahawakan ni Fujiya ang posisyon ng 3 tunay na Diyos.
Bakit mag-alala tungkol sa pagsunod sa iba tulad ng isang aso, pagkawala ng pagpapahalaga sa sarili at lahat? Aaron, mali ba talaga ako? Bulong ni Fu Tian sa kanyang puso. Kahit gaano siya kalakas, malapit na siyang mamatay. Si Ye Guocheng ay tumingin kina Ao Tian at Wang Wanzi at pinuri ang Aaron. Napakaasim ng kanyang puso na halos masira ito. Sa puso niya, siya lang ang anak ng langit, siya lang ang nakakatamasa ng papuri nitong malalaking lalaki, hindi ang pag-aaksaya. I don't even have my hands. Kahit na ang lalaking ito ay may bakal na katawan, ano? Mabilis ding sinabi ni Wu Yan. Ang mga taong katulad niya ay karapat-dapat na mamatay ng maaga at malampasan ang buhay ng maaga. Nako, hindi, pinakamahusay na huwag mong lampasan ang buhay. Nakakainis na basura. At sa isang madilim na sulok, mabilis na naglakad si Chi Meng papunta sa mukha ni Luruaksan. Miss, hindi dapat makatiis ang Aaron, mabilis tayong tumulong. Hindi nagsalita si Luruaksan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga labi at mabilis na nag-isip sa kanyang isipan. Nakakaloka ang performance ni Aaron na kahit ang malamig niyang puso ay tumitibok. Gusto niyang tumulong, dahil ang Aaron ay naubusan ng bala at pagkain at maaaring patayin ng makalangit na hayop anumang oras. Gayunpaman, ang padalos-dalos na paggalaw at takot na ang nakakagulat na eksenang ito ay matatapos, ito ay kakulangan ng isang perpektong pagtatapos. Miss, kung hindi mo na ulit gagawin, I'm afraid it's too late. This is a natural disaster. Once Aaron fails, he will. Chi Meng worries. Hindi niya maintindihan kung ano ang intensyon ni Luruaksan. Personal niyang pinamunuan ang kanyang mga piling tropa upang iligtas ang Aaron, ngunit ngayon ang Aaron ay pinakadelikado, ngunit nag-alinlangan si Luruaksan. Hindi ito dapat Luruaksan itong piling tropa, hindi sa kanyang plano ang perpektong oras ay hindi mawawala, ngunit para sa Aaron sinira ang halimbawa, kaya mo bang dalhin ito? Nakatingin si Luruaksan sa Aaron Road sa di kalayuan. Nang marinig ang mga salita ni Luruaksan, sumimangot si Chi Meng. Ang ganitong uri ng tono, sinundan niya si Luruaksan ng napakatagal, ang unang pagkakataon na marinig. May mga inaasahan, may mga pagdududa, mayroon ding mahinang pakiramdam ng tibok ng puso ng babae. Bahagyang tumangala si Chi Meng. Aaron, bit-bit mo ba? Ayos lang ba? Nag-aalalang sigaw ni Xiaobai. Sa oras na ito, ang katawan ni Aaron ay gumuho na, at ang kanyang kamalayan ay mas parang paste. 3,000, huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Kung ipipikit mo ang iyong mga mata, hindi mo na ito mabubuksan. Hindi ba sinabi mo iyon? Dapat mong gamitin ang mga mata na ito upang makita si Ivory, upang makita ang paglaki ni Niner, upang tingnan ang Dao 12 at ang kanilang ligtas na pagbabalik. Huwag ipikit ang iyong mga mata. Huwag si Xiaobai ay umiyak ng Aaron ng walang pag-asa. Para sa kasalukuyang Aaron, napakasimpleng. Isara at buksan ang iyong umiling. Si Han Sanchen, oo, gusto kong panoorin si Yingxia na tumanda kasama ko, gusto ko ring makita si Niner na lumaki at magpakasal, gusto ko ring panoorin ang apo kong si Mo Yang, Dao 12, at Tara, biglang sumigaw si Aaron. Ang kanyang mga mata, na malapit ng isara, ay biglang nanlilisik, at isang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Buhay! Cold mouth hook, out ng isang bakas ng masamang ngiti, Aaron direktang rushed up, ang katawan sa isang gininto ang malawak, shuttle sa lilang at madilim na ulap. Kumpara sa malaking hugis ng katawan ng lindol basaltic sa dulong hilaga, Aaron sa oras na ito ay kaya, maliit. Reincarnation of life and death, Aaron. Never die. With a dagandong, Aaron clenched his teeth. Bagamat wala siyang mga braso, itinurok niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang utak. Subukang gamitin ang kanilang sariling pagsisiwalat, at iyon ay hindi mapapabagsak, na bigla sa basalt na banggaan. Itong batang ito, nababaliw ka na basa? Galit ni Wang Xiaoji. Panipi, Aaron, bagamat kinamumuhian kita hanggang sa buto, pagkatapos mong mamatay, tiyak na maglalagay ako ng isang libingan para sa iyo sa bulwagan ng Yaoshen Pavilion. Ito ang aking paggalang. Mapanloko bilang Wang Wanji, sa oras na ito ay nabigla din. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagiging matigas ang ulo at hindi sumusuko. Sa epitaph ng Aotian, magkakaroon ng iyong pangalan sa loob ng 100 taon. Aotian nakasimangot at bamantong hininga.
Ang iba, na hindi makapaniwalang tumingin sa tanawin sa himpapawid, sa buhay na ito, makikita nila ang ganoong sitwasyon at mamatay ng walang pagsisisi. Buong tapang na sumugod sa Xuanwu sa hilaga na may walang takot na puso. Sa oras na ito, ang panginginig ng ipinagbabawal na kulog na hayop at ang Skyfire Moon ay biglang tumigil. Tuldok, nang inag ang langit at lupa sa pagsabog. Sa paningin ng lahat ng tao, laking gulat nila nang makitang isa-isang nahulog ang batong parang basalt na baluti, parang bitek na bundok. Masikip at pira-piraso, maliit na katawan, kilig-himala. Binasag ng Aaron ang nanginginig na Xuanwu. Ito, paano ito posible? Napahawak si Aotian sa kanyang ulo at naramdaman niyang namamanhid na ang kanyang anit. Sa tuyong balat ni Wang Wenji, mayroon din siyang mga goosebumps na matagal na niyang hindi nakikita. Ito ba ay isang himala? Ang iba sa kanila ay tumangala at bamantong hininga. Nagulat sila. Wu! Huminga ng mahabang hininga si Luruaksen. Ang kanyang mga payat na kamay, tulad ng jade at lotus root, ay matagal nang pinagpapawisan. Sa orihinal, mag-aalala siya tungkol sa isang tao. Nanalo siya. Tumalikod si Luruaksen at ngumiti kay Chimeng. Nakita ni Chimeng ang kanyang matamis na ngiti na parang bata sa unang pagkakataon sa harap ng moody, mayabang at malamig na dalagang ito. Oo, nanalo siya. Si Chimeng ay, ganito, mukhang tinupad niya ang tiwala mo. Sa mundo ng 8 ligaw na libro, isang boses ang umalangaw-ngaw. Hindi niya tinupad ang dakilang kapangyarihang ibinigay mo sa kanya. Sabi ng isa pang boses na may kontentong ngiti. Kung makakalabas siya sa training tower ko, alam kong magtatagumpay siya sa harapan ng langit. Kung tungkol sa sino man, ang tinatawag na natural na kalamidad ay may ganap na kakaibang karanasan. Ang ilang mga tao ay nagtagumpay, kaya ang balahibo ay pumailanglang, ang ilang mga tao ay nasa kapahamakan, ang diwa ay nawasak, hindi kailanman superbuhay. Hindi lamang ang lakas ng paglilinang ng bawat tao ang gumagawa ng ganoong pagkakaiba. Kung tutuusin, ang antas ng paglilinang ng mga makakaharap sa sakuna ay talagang nasisiyahan. Ang kanilang kalooban ang talagang nakakaimpluwensya sa kanilang kapalaran. Ang kalooban ay hindi nakikita, ngunit ito ang pinakamahalagang puwersa para sa sino man na suportahan ang kanyang sarili. Kung mas natatakot ka dito, hindi gaanong matatag ito. Mas malakas ito, at mas maraming pressure na hindi ka makahinga. The so-called Tao is Enron. If he is, he will never move forward. Tao is his own way. Boom! Sa oras na ito, ang mga madilim na ulap sa kalangitan ay nagkalat, ang lilang liwanag ay unti-unting kumupas, at ang laki ng katawan ng ipinagbabawal na kulog na hayop na nakikipaglaban sa Skyfire Moon Will ay biglang lumiit. Ang araw ay sumisikat sa nawasak na lupain. Sa ilalim ng pananalasa at pagbibinyag ng mga natural na sakuna, ang lungsod na ito ay parang mundo ng purgatorio, ngunit sa kabutihang palad, muli silang nasisikatan ng araw. Sa kalangitan, mayroong isang gininto ang langit, na kapantay ng araw, na nagpapalabas ng kakaibang mahinang liwanag. Aaron, magbabago na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.